Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Gusto po nang batiin si Nika Peralta Valdez. Hello po sa inyo. God bless sa inyong exam. At nawa itong mga devotions natin ay malaking tulong sa iyong paglagong spiritual. Now, tutuloy po natin yung ating series patungkol sa Understanding the Church. So, dito po sa series natin this week, inuunawa po natin ano bang ibig sabihin ng church. So, yung church po, wala po itong kinalaman sa building, sa structure, wala po itong kinalaman sa puok sambahan. Ito po ay may kinalaman sa tao, pamilya ng Diyos. So the church is the family of God. Pamilya po ito ng Diyos. Pangalawa po, the church is under the headship of Christ. So yung pamilya ng Diyos, merong leader. Ang leader ng church, yung head of the church is the Lord Jesus Christ. Wala po tayong ibang supreme authority other than the Lord Jesus Christ. Pangatlo po, the church is the body of Christ. So, meron tayong head, meron din tayong body, the body of Christ. The church is the bride of Christ. Ito naman po yung pang-apat nating diniscuss, no? So, pag sinabi nating the bride of Christ, ibig sabihin po, si Jesus Christ yung groom. Siya yung husband, yung church yung wife. At yung, kung sa panahon po natin ngayon, merong tinatawag na dowry para makuha mo yung, mapakasalan mo yung isang babae. Ang ating Panginoong Jesucristo po yung pinaka-dowry niya, yung ipinambayad niya ay sarili niyang dugo para po mapakasalan yung bride, the church. So the church is the bride of Christ. Panglima po, the church has a vision of filling the earth. Yung church pala, hindi lang basta nag-e-exist. Meron rin niyang vision, may patutunguhan, may pupuntahan, may direction. Ano po yung direction ng church? To fill the whole earth. Alinsunod po yan sa original intention ng Diyos sa Genesis chapter 1, nang inutusan ng Diyos ang tao na punuin yung buong mundo ng kanyang imahe. So yung church po, itinutuloy po yung vision na yon na punuin yung buong mundo ng imahe ng Diyos. Now, ang question po natin ngayon, papaano? Merong vision, may direction, may patutunguhan, may point B. Nasa point A tayo. How are we going to get there? Paano tayo makakapunta roon? This leads us to point number 6. The church has a mission. Yung mission po, yan po yung kaparaanan ng Diyos para mapuntahan natin yung patutunguhan natin, yung vision natin. Ano po yung mission na yan? To disciple the nations. Disipuluhin, turuan ng mga bansa, ang mga ethnic groups na maging tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. So ito po ang tatalakay natin ngayong araw. Sabi po dito sa Matthew 28 verse 19. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Sa Tagalog po, kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismohan nyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Now, ito pong Matthew 28, 18-20, ito po yung tinatawag nating Great Commission. Kung mapapansin nyo po, lagi natin yan dinidiscuss, lagi po nating tinatalakay, at parang sa tingin ko nga walang isang linggo na lumipas na hindi natin na touch o na talakay o at least nabanggit yung Great Commission. Bakit po? Unang-una po, yung Great Commission kasi ito yung sabihin na nating huling habilin ng Panginoong Jesucristo bago siya umakyat sa langit. Bakit po ganun? Bakit ito yung yung Great Commission or huling habilin ng ating Panginoong Jesucristo? At bakit natin siya natatalakay madalas? Well, ganito po kasimple yung sagot dyan. Yung Great Commission po, napakalapit sa puso ng Panginoong Jesucristo. Kaya ito po yung kumbaga last will and testament niya . Or ito yung huling mandate niya, mandato niya sa church, go disciple the nations. Napakalapit nito sa puso ng Panginoong Jesucristo, kaya nababanggit natin madalas para lumapit din sa puso natin. Para yung Great Commission mapalapit din sa puso natin kasi ito ay importante sa Panginoong Jesucristo. Now, dahil madalas po natin ito natatalakay, gusto ko pong emphasize dito yung isang line lang para mas malalim na talakayan po. Sabi mo ng Panginoong Jesucristo, make disciples of all nations. Gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Now, para po mas mapabilis tayo, no? Yung pinakauna nating teaching, the church is mandated to disciple all ethnic groups. Ang ibig sabihin po ng all nations dito, pag sinabing nation sa Bible, ethnic group. Sabi po rito sa Greek New Testament, para makita po natin yung line, no? Sabi rito, Matechusate pantata ethne. Ethne po yung ginamit, ethnic groups. Sa makatuwid po, ang utos ng Panginoong Jesucristo ay disipuluhin, gawing alagad lahat ng mga ethnic groups. Sa Pilipinas po, maraming mga ethnic groups. Lahat ng yun, disipuluhin daw, sabi ng Panginoong Jesucristo. Sa China,
Yung China, hindi isang bansa lang yan o isang ethnic group lang yan. Kasi po, ethne ang ginamit eh. So, lahat ng ethnic groups sa China, napakarami doon ng mga ethnic groups. Lahat po yun, didisipuluhin daw, turuang maging tagasunod ng ating Panginoon Jesucristo. So, yan po yung mandato ng church. Yung church po, kailangan umaabante, nagmamarcha, upang disipuluhin lahat ng mga ethnic groups sa buong mundo. So, hindi lang po yan 200 countries. Kasi sa bawat bansa, maraming mga ethnic groups. Sa Pilipinas pa lang, mula Luzon, Visayas, Mindanao, napakaraming mga ethnic groups, napakaraming mga languages. At yung vision ng church, sa lahat ng mga languages na yon at lahat ng mga kultura na yon, maparangalan ang Diyos, masamba ang Diyos sa iba't ibang lingwahe at iba't ibang mga tribo at iba't ibang mga kultura. So the church is mandated to disciple all ethnic groups. Pangalawa po, very important. The church is not meant to be few in numbers or a minority. Yung intention ng Panginoon Jesucristo, yung sinugo niya yung kanyang mga alagad, ay hindi upang manatiling minority or hindi manatiling kakaunti yung mga Kristiyano. Ang intention po talaga ng Panginoon Jesucristo, maging majority yung mga Kristiyano, yung mga tagasunod ng ating Panginoon Jesucristo. Alinsunod pa rin po yan sa original intention ng Diyos sa Genesis chapter 1 na punuin ang buong mundo ng imahe ng Diyos. So the church is not meant to be few in number or a minority. Now, kapag tiningnan po natin kasi sa ibang translation, halimbawa, mga NIV version, para bang ganun yung sinasabi? Pwede nating ma-misinterpret na kakaunti lang talaga yung mga madidisipulo eh. Kasi ang sabi dito, make disciples of all nations. May nakalagay na of. Ibig sabihin, sa bawat bansa, may mga madidisipulo dyan, pero hindi kailangang majority, hindi kailangang marami. Kakaunti lang. Kaya may mga theology yung ibang mga Christians, ibang mga missionaries, ibang mga professors sa mga seminaries na may madisipulo lang konting Pilipino, okay na yon. Konting Chinese, konting American, konting German. Magkaroon lang ng representative bawat mga bansa, okay na yon. Pero alam niyo po, hindi naman yung ganun ang sinabi ni Jesus Christ eh. Hindi niya naman sinabing make disciples of all nations or a few from every nation. Sa Tagalog po kasi, sa English, kapag thought for thought yung translation, pwede siyang interpret na ganun eh. Gawin ninyong alagad ko ang mga tao, ibig sabihin mga individuals, sa bawat mga bansa. Ibig sabihin parang kapiranggot na Kristiyano lang sa kapiranggot na follower ni Jesus Christ sa bawat ethnic groups. Hindi po ganun eh. Kaya bisitahin natin yung literal translation. Ito po, Matthew 28 verse 19, Young's Literal Translation. Gamitin natin yung, pag sinabing literal, word for word translation. Mas malapit po ito sa Greek New Testament. So sabi dito, having gone, then, disciple all the nations. Straightforward. Hindi namang sinabi ni Jesus, Jesus Christ was very careful to use each word of the Great Commission. Hindi yan, basta sinabi na lang ni Jesus Christ carelessly. Sinabi niya yun talagang minimin niya kung ano yung mga words na ginamit niya. At ang sinabi ni Jesus Christ, disciple all the nations. Ibig sabihin yung kabuuan ng bawat ethnic groups, disipuluhin ninyo, hindi bawat individual at kakarampot lang sa bawat mga bansa. So sabi rito, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, lahat ng mga ethnic groups. Yung bawat tribo, gawin nyo silang alagad ko, hindi kakapiraso lang sa bawat tribo. Yan po yung literal translation. Pag tinignan nyo sa Greek po yan, simpleng-simple lang. Mateichusate pantata ethne. Walang sinabi dyan na disciple some of the people from every nation. Wala pong ganun. Talagang straightforward, disciple all the nations. Alinsunod po yan sa original na intensyon ng Diyos sa Genesis chapter 1, na punuin ninyo yung buong mundo ng mga taong naglilingkod at sumasamba sa Diyos because we were created in the image of God. So yung puntos po natin, the church is not meant to be few in number or a minority. Hindi po intention ni Jesus na kakarampot lang ang church. Tapos yung kay Satan, mas marami. Hindi po ganun kaliit yung vision ng Panginoong Jesucristo. Number 3 po. The church is commissioned to transform nations into godly nations. So that leads us to point number 3. Ang church po, ito ay kinumisyon ng Panginoong Jesucristo na i-transform lahat ng mga bansa. Kaya po hindi minority, hindi kakarampot na mga tao lang eh.
kundi yung kabuuan ng mga bansa, pati gobyerno, pati eskwelahan, pati mga ospital, mga factories, mga businesses, pati entertainment. Lahat ng yan, impluwensya ng mga Kristiyano. The church is commissioned to transform nations into godly nations. Bakit godly nations? Kasi po, yan po ang original na intensyon ng Diyos sa Genesis chapter 1 verse 28. Fill the earth with godly people. So ang magiging resulta niyan, godly nations. Yan po ang intensyon ng Great Commission, Matthew 28:18-20. The church is commissioned to transform nations into godly nations. Kaya madalas niyo po ang naririnig, lagi ko sinasabi, kung ikaw ay abogado, kung ikaw ay congressman, gamitin niyo mo yung pagka-congressman mo para magpasa ng mga batas na naaangkop sa iyong pananampalataya kay Kristo Jesus. Kasi hindi pwedeng disipulo ka ni Jesus Christ, tapos pagdating sa Korte Suprema, pagdating sa Kongreso, pagdating sa mga ospital, sa mga businesses, hindi ka na disipulo ni Jesus. No? Kaya yung pagiging disipulo natin, dinadala natin yan sa kahit anong profesyon na meron tayo. Now, paano po natin ito i-apply sa ating mga buhay? Dahil pinag-uusapan po natin yung church, ito po yung una. Kung wala ka pang church community, join a church that makes disciples. Sumali ka, mag-join ka. Hindi pwedeng solohista na Kristiyano na nanonood ka lang sa YouTube or nakikinig lang ka lang ng sermon. Join a church that makes disciples. Number 2 po, join a visionary and missionary church. Pag magjo-join ka sa isang church community, dapat yan, visionary. Hindi yung church nyo ay, ang mentality ay tayo-tayo na lang, kakarampot lang tayo dito. Wala na tayong pakialam sa nangyari sa ekonomiya, wala na tayong pakialam sa mangyayari sa bansa, sa gobyerno, sa mga eskwelahan. Ang isang visionary and missionary church, nagtitipon-tipon yan, let's say Sunday, kapag katapos ng gathering nila, i-disperse mo yung mga tao bilang missionaries. Okay, may member tayong teacher, may member tayong police, may member tayo na janitor, may member tayo ng mga business people. Okay, nag-gather tayo ngayon. Nagtipon-tipon, nagpalakasan tayo. Pag nirelease mo sila, nagsibalikan sila sa kanilang mga workplaces, etong mga tao na to magiging missionary at magdudulot ng pagbabago kung saan man sila nagtatrabaho, kung saan man bahay nila, kung saan man eskwelahan sila pumapasok, or ospital, or opisina, or business, no? And number 3 po, join a church that teaches transformation. Kung yung church nyo hindi naman, huwag ka na umalis, no? Ikaw na lang magsimula ng pagbabago sa church nyo. Marami kasi mga churches, hindi ine-emphasize yung transformation of the world. Well, the moment na sundin mo yung Great Commission ni Jesus Christ, at ikaw, isa kang pulis, no? Nakakilala ka sa Panginoon, ang kasunod niyan, magkakaroon ng transformation doon sa departamento mo kung ikaw ay isang hepe. Doon sa departamento mo, magkakaroon ng pagbabago diyan. Kaya yung transformation, hindi pwedeng iwasan. Yan yung direct result of the Great Commission of the Lord Jesus Christ. Now, kung meron ka naman church, o ikaw yung pastor, ikaw leader ng church mo, ng church community nyo, you have to make sure that your church is making disciples. Your church is a visionary and missionary church. Yung pag tinignan mo yung bansang Pilipinas, nasa puso mo na pinagkatiwala sa atin to ng Diyos para abutin ng ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. And number 3 po, join a church that teaches transformation. Kung yung church mo ay medyo hindi na-emphasize to, emphasize po natin, no? Na ituro natin yung transformation ng mga nations or ethnic groups within our country. Kahit ano pang tribo mo, dapat yung tribo mo someday matutunan nilang lumuhod sa Panginoong Jesucristo at sumunod sa lahat ng pinag-uutos ng Panginoong Jesucristo. Now, dumako po tayo sa ating discussion. I hope meron kayong kadiskusyon, pwedeng asawa mo, anak mo, pamilya mo, or iyong microchurch. O yung sa church namin, puro microchurches. So, ito po yung discuss natin. Why is it important for the church to focus on transforming nations into godly nations? So pag-usapan po natin ito sa ating mga discussion groups. At para po sa ating panalangin, Heavenly Father, thank you for calling the church to disciple all ethnic groups and transform nations into godly ones. Help us to see the church not as a small or insignificant, but as a powerful force for your kingdom. Teach us to be part of a church that makes disciples,
one that is filled with vision and mission, and one that brings real transformation to the world. Guide us to live out your Great Commission daily. May we be faithful in our calling, empowered by your Spirit, and confident in your presence. Use us to shine your light to all nations. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po sa partner po natin sa devotion natin na ito, si Ma'am Jenna. Thank you po sa inyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At salamat po sa inyong regular na pagsuporta dito sa ating mga devotions. Now, kung kayo po yung manatutunan sa devotion po natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow, 5 a.m. dito sa ating daily devotion.